Magandang araw po mga kaibigan. Mapapakinggan natin ngayon ang paglalakad ng isang anak na labis na nanghinayang sa mga panahong hinayaan niyang lumipas na hindi pinahahalagahan ang mga mahal niya sa buhay. Siya ay si Rodora. Hindi expressive ang aking mga magulang. Kaya nung lumaki kami magkakapatid, hirap din kami magpakita ng malasakit sa bawat isa. Para bang masyado kaming maramot magpakita at magbahagi ng pagmamahal sa isa't isa. Akala ko okay lang yon, kasi yun naman ang nakasanayan namin. Huli na nang mapagtanto kong dapat pala ay mas naging mapagmahal akong anak. Rodora, natapos mo ba lahat ng backlogs mo? Yes sir. Lahat po na-submit ko na. Na-turn over ko na rin kay Kathy ang mga reports na kailangan i-prepare habang wala ako. Sabi mo gusto mong mag-unwind for a few months para mas maging productive ka sa trabaho. So I hope makapagpahinga ka talaga during your vacation leave. Huh? Yes sir. Maraming salamat po sa pag-intindi sa akin. Isa ka sa mga pinakamahalagang officer ng kumpanyang ito, Rodora. Kaya ayokong ma-burnout ka. Gusto kong mag-stay ka dito sa company for 10 or 20 years more. Salamat po sa tiwala. O so sige, you can go. Call me anytime if you need my help, huh? Yes sir. Maraming salamat po. Excited na ako, love! After 10 years ng pagtatrabaho, ngayon lang ako makakapagbakasyon na walang hinahabol na oras. Masaya ako para sa'yo. Punta tayo sa Palawan. Uy. Tapos, diretso tayo ng Cebu. Tapos, kung papayag yung friend ko na bigyan tayo ng discount, pwede pa tayo magpunta sa Bali. Ako, first out of the country vacation natin yun. Oo nga. Oh, si ate, tumatawag. Teka. Hello? Oh, Ate Emma! Bakit ka napatawag? Ate! Pasensya ka na, Rodora. Hindi ko naman alam na ngayon ay i-schedule yung operasyon ko. Ate naman eh. Hindi ko talaga sinasadyang sirain ang bakasyon mo. Kapag nakarecover ako agad, kukunin ko agad sa'yo si nanay. Kailan ka pa makaka-recover? Over yung tatanggalin sa'yo. Ko-confine ka pa dito sa ospital ng ilang linggo. Yung recovery period mo pa. In short, sa buong leave ko, magbabantay lang ako kay nanay. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman pwedeng iwan sa iba si nanay. Alam mo naman yun, mahina na rin. Ate Emma! Pasensya na talaga. Nay! Isabi ko naman sa inyo wag na kayong maglaban ng marurumin yung damit. Kasi papalawli ko na lang yan. Ayoko kasi natatambak yung mga labahin mo rito. Huwag na kasi kayo nagpapagod masyado kasi hindi na kayo bata. Maya-maya may nararamdaman kayong masakit sa katawan ninyo. Mas mabuti na po yung nag-iingat. Kaya ko pa naman. Kulit ko naman eh. Ako naman, Rodora. Kapag sinabi ko huwag niyong gawin, huwag niyo nang gawin. Nandito kayo sa pamamahay ko. Ako masusunod dito. Isa pa, iniisip ko lang naman yung kalagayan niyo eh. Tayong dalawa lang dito sa bahay. Kapag may nangyari sa inyo, paano ko kayo aagapan? Ay, hala. Pasensya ka na sana. Nay! Hindi na mauulit. Pwede. Kunting konsiderasyon naman. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Ikaw yung boyfriend ng anak ko, hindi ba? Opo,
Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ay, maupo ka. Kukuha kita na makakain. Huwag na po kayong mag-abala. Susunduin ko lang naman po si Rodora. Ay, kahit na. Maupo ka lang dyan at paghahanda kita. Huwag mo na akong tatanggihan. Lalo na, ngayon pala tayo nagkakakilala. Oh, sige po. Kayong bahala. Sige, sandali lang. Saglit lang ako. Oo. Napakabait naman niya. Darren? Oh, Narito ka na pala. kumusta kayo ng nanay mo rito? Nasasanay ka na ba nakasama siya? Ay, nako. Huwag mo na akong tanungin. High school pa lang nangungupahan ako kasi malayo ang school ko sa bahay namin. Kaya hindi ako sanay nakasama siya. Palagi kaming hindi nagkakasundo. Masasanay ka rin. Ay, ewan, Darren. Kung pwede lang hilahin ng mga araw. Kaya lang matagal pa bago maka-fully recover si ate. Mabait naman ang nanay mo eh. At saka, hindi mo ba naiisip na tumatanda na siya? Dapat samantalahin mong panahon na kasama siya. Nay? Oh, Rodora. Ay, alika na. Sabay na tayong kumain. Nakapagluto na ako. Maupo ka na rito. Ihahain ko lang yung ulam natin. Tama nga si Darren. Matanda na si nanay. Hindi na siya kagaya noon na malakas. Itim ang buhok. Hindi pa kulubot ang balat. At higit sa lahat, hindi pa kuba ang likod. Masyado ba ako naging abala sa sarili kong buhay? At hindi ko na napansin ang paglipas ng panahon? Masyado ba akong nawala ng panahon sa kanya? At hindi ko na namalayan na unti-unti na siyang namamaalam sa kanyang kabataan, sa kanyang lakas. Rodora! Nay! Halika na sabi. Kumain na tayo. Sige po. Ay, ang bangwa. Nay! Gising na pala kayo. Eto po, nagluto po ako ng maaga. Maupo na kayo? Unang beses ko na makakatikim ng luto mo. Magaling po ako magluto. Baka hindi nyo alam. Alam ko. Kanino pa ba kayo magmamana? O edi sa akin na magaling magluto. Kayo na lang lagi kasi ang nagluluto para sa akin Kaya, ngayon, ako naman. Ano ba itong niluto mo? Sinigang na hipon. Ha? Tikman nyo. Masarap yan, Nay. Oo, sige. Mukha nga masarap yung luto mo. Marami ba siyang nakain hipon, Iha? Naubos po niya yung hinain kong isang mangkok, Doc. Ay, ano ka ba kamo ng pasyente? Ako po? Hindi. Ako. May iba pa ba akong kausap dito? Siyempre, ikaw. Anak po ako ng pasyente. Anak ka ng pasyente tapos hindi mo alam na may allergy sa hipon ng nanay mo. Sorry po. Sa kanya ka mag-sorry. Kung hindi siya naagapan, sa edad niyang yan, baka kung ano na nangyari sa kanya. Sorry, Doc. O, sige na. Pumasok ka na sa ward ng nanay mo. Mag-sorry ka sa kanya. Ligtas na siya. Kaya sa susunod, huwag kang basta-basta naghahay ng kung ano-ano sa nanay mo, ha? Rodora, hindi mo naman sinasadya yun. Hindi ko naman talaga sinasadya, ate. Sino ba naman ang may gusto na malagay sa peligro si nanay? Isa pa, kinain naman ni nanay yung luto mo kahit alam niyang allergic siya. Kasi siguro, ayaw niyang ma-offend ka. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo.
Nasa mabuti na naman siyang kalagayan. Ate, all this time, nasan ba ako? Ha? Ano? Hindi kita maunawaan. Bakit hindi ko kilala si nanay? Bakit hindi ako malapit sa kanya? Bakit hindi ko napansin na tumatanda na pala siya? Rodora. Anak niya ako, ate. Pero anong klaseng anak ba ako? Hindi ako naging mabuting anak sa nanay natin. Lumaki ako. Puro sarili ko lang inaatupag ko. Tama. Huwag mo sabihin yan. Hindi naman yan totoo. Ate, anong klaseng anak ako? Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pang bumawi kay nanay. May panahon pa, Rodora. Napakaganda pala rito. Sariwa ang hangin. Marami na mga ganitong pasyalan dito sa atin, Nay. Hayaan nyo, sa susunod na linggo, sa ibang probinsya ko naman kayo dadalhin. Mamamasyal tayo kinadarin. Talaga? Oo. Pero, ayos lang naman sa akin kahit dito lang. Kahit nga sa bahay lang eh. Samantalahin po natin ang panahon na nakalive pa ako. Siya, sige. Eh, kung yan ba ang gusto mo? Tara, dun tayo maupo na sa bandaroon. Mag-impake ka na mamaya, ha? Ha? Magbiyahe tayo bukas, papuntang Pangasinan. Mamamasyal tayo. Masaya ako dahil na-enjoy mo ng oras kasamang nanay mo. Marami pa akong planong gawin kasama si Nanay Darren. Oh, teka. Nakabukas ang main door? Nay? Nay! Ba, Rodora? Ha? Nay! Nakahandusay siya sa sahig! Nay! Nay, gumising ka! Nay! Ate, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kinuha si nanay? Nagsisimula pa lang akong bumawi sa kanya. Kulang na kulang pa ang mga alaala namin dalawa. Bakit ngayon pa siya nawala? Rodora, wala tayong magagawa. Dumating na ang kanyang takdang oras. Ay, sorry. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Dahil hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Hindi totoo yan. Ate, hindi ko man lang nasabing mahal ko siya. Hindi ko man lang nasabi kay nanay na mahal ko siya, ate. Alam naman ni nanay yun, Rodora. Para kay nanay, isa kang mabuting anak. Hanggang ngayon, sa tuwing naiisip ko ang sandaling yon, naluluha pa rin ako.
Parang bigla kong gustong mag-time travel at bumalik sa panahong malakas pa si nanay. Napakarami kong sinayang na panahon. Pero tama si Ate Emma. Kahit paano, alam kong naiparamdam ko naman kay nanay ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko man nasabi, pero alam kong nakita niya. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, na mahalaga siya sa akin. Sa mga anak na nakikinig ngayon, hindi habang buhay malakas ang ating mga magulang. Spend time with them bago pa mahuli ang lahat. Ako po si Rodora at ito ang aking buhay. Ang kwento ni Rodora ay isang patunay na hindi lang material na bagay ang mahalaga sa buhay. Pahalagahan natin ang bawat pagkakataong ibinibigay sa atin upang maiparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay na sila ay mahalaga. Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Junel Benamin, Maynard Landicho, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rodora. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.